Ang paulit-ulit na pagkaranas ng leg cramps sa gabi ay isang karaniwang reklamo ng mga matatanda, lalo na sa edad 60 pataas. Ngunit kahit ito ay madalas na binabalewala, ang pagkakaroon nito tuwing gabi ay maaaring may kaugnayan sa ilang kondisyon gaya ng kakulangan sa nutrisyon, sirkulasyon ng dugo, epekto ng gamot, o problema sa nerbyo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga posibleng sanhi ng leg cramps sa gabi, batay sa mga datos medikal, at ang mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ito. Ang layunin ay makapagbigay ng malinaw at maaasahang impormasyon upang mapanatili ang kalusugan ng kalamnan at maiwasan ang paglala ng mga posibleng kondisyon. Bagaman maraming matatanda ang nakararanas ng leg cramps tuwing gabi, hindi ito palaging bahagi ng normal na pagtanda. Ayon sa American Family Physician 2012, tinatayang humigit kumulang 37% ng mga matatanda ay nakararanas ng nocturnal leg cramps at karamihan sa kanila ay hindi humihingi ng tulong medikal dahil inaakalang ito'y hindi seryoso. Gayunman, kung ito ay nangyayari ng regular, maaring ito ay senyales ng mas malalim na kondisyon na nangangailangan ng atensyon. Ang nocturnal leg cramps ay biglaang pagsikip ng kalamnan sa binti, kadalasang sa calf o paa, na tumatagal ng ilang segundo hanggang ilang minuto. Maaring may kasunod itong pananakit ng kalamnan na tumatagal pa ng ilang oras. Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa kalidad ng tulog at magdulot ng panghihina o limitasyon sa paggalaw sa mga matatanda. Isa sa mga pangunahing sanhi ng cramps ay ang tinatawag na idiopathic muscle contractions o mga contraction na walang malinaw na sanhi. Ngunit sa mga taong lampas edad 60, ang mga risk factor ay mas tumitindi, kabilang ang kakulangan sa electrolytes, dehydration, at sirkulasyon ng dugo. Ayon sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2012, ang mga cramps ay madalas na nauugnay sa imbalance ng potassium, magnesium at calcium, mga mineral, na mahalaga sa maayos na function ng kalamnan. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng ugnayan ng leg cramps sa mga kondisyon gaya ng peripheral artery disease PAD, type 2 diabetes, at chronic kidney disease, CKD. Halimbawa, ayon sa Journal of Diabetes and its Complications 2017, halos 60% ng mga matatandang may diabetes ang nakararanas ng leg cramps na posibleng dahil sa neuropathy o pinsala sa mga nerbyo. Dahil dito, mahalagang huwag basta ipagwalang bahala ang paulit-ulit na cramps sa gabi. Bagamat maaring ito'y dulot lamang ng pansamantalang kakulangan sa nutrisyon o tubig, ito rin ay maaaring babala ng mas malalang problema sa ugat o nerbyo. Ang regular na pagmonitor at konsultasyon sa doktor ay makatutulong upang matukoy ang tunay na sanhi at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Ang tamang balanse ng electrolytes sa katawan ay mahalaga para sa normal na paggana ng mga kalamnan, lalo na sa mga matatanda. Kabilang sa mga pangunahing electrolytes na may direktang epekto sa muscle function ay ang potassium, magnesium, at calcium. Kapag kulang ang alinman sa mga ito, mas tumataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng leg cramps, lalo na tuwing gabi kung kailan mas kalmado ang katawan at mas kapansin-pansin ang mga muscle spasms. Ayon sa Journal of the American Geriatric Society 2010, maraming matatanda ang may subclinical deficiencies ng magnesium at potassium dahil sa pagbabago ng nutrisyon, absorption, at madalas na paggamit ng gamot tulad ng diuretics. Ang diuretics na karaniwang iniinom para sa alta presyon at sakit sa puso.
ay nagdudulot ng pag-alis ng mga importanteng electrolytes sa ihi. Kaya mas nagiging mahina ang kontrol ng kalamnan. Partikular na mahalaga ang magnesium sa pag-regulate ng nerve impulses at muscle contractions. Sa isang meta-analysis na inilathala sa Nutrients 2017, ipinakita na ang mababang antas ng magnesium ay nauugnay sa mas mataas na insidente ng leg cramps sa mga matatanda. Samantala, ang kakulangan sa calcium na karaniwang nangyayari sa mga postmenopausal women o mga may osteoporosis ay maaari ring magdulot ng overexcitability ng mga muscle fibers. Gayun din, ang hypokalemia o mababang potassium level ay isang kilalang sanhi ng muscle weakness at cramps. Ayon sa Mayo Clinic 2022, ang mga sintomas ng hypokalemia ay kinabibilangan ng muscle twitching, cramps, at pagkapagod. Karaniwan itong nauugnay sa kakulangan sa potassium-rich foods gaya ng saging, kamote, abokado, at leafy greens. Para sa mga matatanda, mainam na regular na suriin ang antas ng electrolytes lalo na kung umiinom ng maintenance medications. Ang simpleng blood test ay makatutulong upang matukoy ang kakulangan at mapunan ito sa pamamagitan ng tamang dieta o supplementation ayon sa payo ng doktor. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng sapat na potassium, magnesium at calcium ay mahalaga upang mapanatili ang malusog na paggalaw ng kalamnan at maiwasan ang pag-ulit ng leg cramps sa gabi. Sa mga kaso ng chronic cramps, ang pagsusuri ng electrolyte balance ay dapat isama sa mga pangunahing hakbang sa pag-diagnose at pag-manage ng sintomas. Ang maayos na daloy ng dugo patungo sa mga kalamnan ay mahalaga upang madala ang oxygen at nutrients na kailangan para sa normal na function ng kalamnan. Kapag may problema sa sirkulasyon, tulad ng peripheral artery disease PAD o varicose veins, maaring hindi sapat ang oxygen na dumadaloy sa mga kalamnan ng binti, lalo na habang nagpapahinga sa gabi na maaring humantong sa pananakit, pamumulikat, o cramps. Ang PAD ay isang kondisyon kung saan may pagkipot o pagbabara sa mga ugat na nagdadala ng dugo mula sa puso patungo sa mga binti. Ayon sa American Heart Association 2019, tinatayang 20% ng mga taong higit 60 taong gulang ay may PAD at marami sa kanila ay hindi agad nakikitaan ng sintomas. Isang karaniwang maagang senyales ng PAD ay ang pagkakaroon ng cramps o pananakit ng binti tuwing gabi, lalo na sa likod ng hita, binti o paa. Maaari rin itong magdulot ng pamamanhid, pakiramdam ng panlalamig sa paa, o pagbabago sa kulay ng balat. Sa kabilang banda, ang varicose veins ay sanhi ng pagkasira ng mga balbula sa loob ng ugat, na humahantong sa pag-ipon ng dugo sa mga mababaw na ugat. Ayon sa Journal of Vascular Surgery Venous and Lymphatic Disorders 2014, ang varicose veins ay maaaring magdulot ng discomfort, heaviness, at cramps sa gabi dahil sa abnormal na pressure sa venous system ng mga binti. Bagaman mas madalas itong makita sa mga babae, tumataas din ang insidensya nito sa edad. Ang leg cramps na may kaugnayan sa sirkulasyon ay karaniwang nararanasan habang nagpapahinga o nakahiga. Kapag ang katawan ay nasa posisyong pahalang, mas bumabagal ang venous return, ang pagbabalik ng dugo mula sa binti pabalik sa puso, na maaaring magpalala ng pressure at magdulot ng muscle spasm. Upang matukoy kung ang leg cramps ay may kinalaman sa sirkulasyon, maaaring irekomenda ng doktor ang Ankle Brachial Index ABI test, isang simpleng pagsusuri upang masukat ang presyon ng dugo sa binti
at paghambingin ito sa braso. Ang imaging tests tulad ng Doppler ultrasound ay maaari ring gamitin upang suriin ang daloy ng dugo at pagkakaroon ng bara o varicositis. Ang paggamot sa cramps na may kaugnayan sa PAD or varicose veins ay hindi lamang nakatuon sa sintomas, kundi sa pagpapabuti ng sirkulasyon, tulad ng regular na paglalakad, compression stockings, tamang posisyon ng binti habang natutulog, at kontrol ng mga risk factor gaya ng paninigarilyo, mataas na kolesterol, at diabetes. Ang tamang pagsusuri at maagang interbensyon ay mahalaga upang maiwasan ang paglala ng mga kondisyon sa ugat at upang mabawasan ang gabi-gabing leg cramps na maaaring makaapekto sa kalusugan at kalidad ng tulog ng mga matatanda. Sa mga matatandang may chronic conditions gaya ng alta presyon, sakit sa puso, o diabetes, karaniwan ang pag-inom ng maintenance medications araw-araw. Subalit, may ilang klase ng gamot na maaaring magdulot ng side effect sa kalamnan, kabilang na ang gabi-gabing leg cramps. Mahalaga na maunawaan ng mga pasyente at caregivers ang mga posibleng epekto ng gamot upang maagapan at mapag-usapan sa doktor. Isa sa mga pinakakaraniwang gamot na may kaugnayan sa leg cramps ay ang diuretics o water pills na ginagamit para sa alta presyon at heart failure. Ayon sa Journal of Clinical Hypertension 2016, ang mga diuretics gaya ng furosemide at hydrochlorothiazide ay nagdudulot ng pagkawala ng potassium at magnesium sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Kapag bumaba ang antas ng mga electrolytes na ito, mas nagiging irritable ang mga kalamnan at maaaring magresulta sa cramps, lalo na sa gabi. Bukod sa diuretics, may mga ulat rin tungkol sa statins na gamot para sa mataas na kolesterol na maaaring magdulot ng myopathy o panghihina at pananakit ng kalamnan. Ayon sa British Medical Journal 2014, bagaman bihira, may mga kaso ng muscle cramps at spasms na naiugnay sa paggamit ng statins, lalo na sa mga pasyenteng may edad 60 pataas. Ang panganib ay mas mataas kung may sabay na paggamit ng iba pang gamot na nakaaapekto rin sa kalamnan o atay. Ilan pang gamot na naiulat na maaaring magdulot ng leg cramps ay kinabibilangan ng beta blockers, calcium channel blockers, at ilang uri ng antidepressants. Bagaman hindi palaging direktang sanhi, may dokumentadong kaso na nagpakita ng ugnayan ng mga gamot na ito sa mas mataas na insidensya ng cramps, ayon sa Drug Safety Journal 2011. Kapag napansin ng pasyente na nagsimula ang leg cramps kasabay ng pag-inom ng bagong gamot, mahalagang huwag itigil ang gamot nang walang gabay ng doktor. Sa halip, mainam na ipaalam agad sa tagapangalaga ng kalusugan upang ma-evaluate kung ito nga ba ay side effect at kung kinakailangan ang pagbabago ng dosage o uri ng gamot. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng pasyente ay makakaranas ng side effect. Ngunit ang kaalaman tungkol sa posibilidad nito ay makatutulong sa mas maagap na pamamahala ng sintomas. Ang regular na follow-up check-up at pagsusuri ng blood chemistry ay inirerekomenda, lalo na kung may kasamang electrolyte monitoring. Sa mga matatandang may multiple maintenance medications, ang polypharmacy o sabay-sabay na paggamit ng maraming gamot ay dagdag na risk factor para sa cramps at iba pang komplikasyon. Kaya't ang koordinasyon sa pagitan ng doktor, pasyente, at caregiver ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad ng buhay ng pasyente. Ang sapat na hydration ay mahalaga para sa maayos na function ng mga selula.
organo, at kalamnan sa katawan. Sa mga matatanda, ang dehydration o kakulangan sa tubig ay isa sa mga madalas na hindi napapansing sanhi ng gabi-gabing leg cramps. Habang tumatanda ang isang tao, bumababa ang natural na kakayahan ng katawan na makaramdam ng uhaw. Kaya't kahit hindi nauuhaw, posibleng kulang na sa likido ang katawan. Ayon sa European Journal of Nutrition 2017, ang mild dehydration ay sapat na upang magdulot ng muscle cramps, lalo na kung sinamahan pa ito ng kakulangan sa electrolytes. Kapag kulang ang tubig sa katawan, ang dami ng dugo ay bumababa at lumalala ang kakulangan sa oxygen at nutrisyon ng mga kalamnan. Sa ganitong kondisyon, ang muscle fibers ay mas madaling sumikip o mag-contract ng hindi maayos, na humahantong sa cramps. Ang mga matatanda ay may mas mataas na panganib ng dehydration dahil sa ilang salik tulad ng pagbawas ng kidney function, paggamit ng diuretics, limitadong mobility, hirap sa pagkuha ng tubig, at pagbabawas ng fluid intake upang makaiwas sa madalas na pag-ihi. Ayon sa rekomendasyon ng National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2020, ang kabuang daily fluid intake para sa mga matatandang lalaki ay humigit kumulang 3.7 litro at 2.7 litro para sa mga babae. Kasama na rito ang tubig mula sa inumin at pagkain. Gayunpaman, maraming matatanda ang hindi umaabot sa inirerekomendang halaga, lalo na kung may mga kondisyong naglilimita sa kanilang pag-inom gaya ng incontinence o problema sa bato. Isa pang mahalagang obserbasyon ay ang ugnayan ng cramps sa gabi at sobrang init ng panahon. Sa mga buwan ng tag-init, tumataas ang insidente ng leg cramps sa matatanda dahil sa labis na pagpapawis na nagdudulot ng fluid at electrolyte loss. Kaya't mahalaga ang regular na pag-inom ng tubig kahit hindi nauuhaw, lalo na kung may pisikal na aktibidad o naninirahan sa mainit na lugar. Para sa mga senior na may problema sa pag-inom ng tubig, maaaring makatulong ang mga sumusunod pag-inom ng maliit ngunit madalas na sips sa buong araw. Pagdagdag ng fluids mula sa sabaw, prutas, gaya ng pakwan at pipino. Paggamit ng reminder apps o alarms, is pagpapanatili ng tubig sa madaling maabot na lugar. Sa kabuuan, ang pagtiyak ng sapat na fluid intake araw-araw ay hindi lamang nakatutulong sa pangkalahatang kalusugan, kundi isang simpleng hakbang upang maiwasan ang leg cramps, mapanatili ang balanse ng electrolytes, at mapabuti ang kalidad ng tulog ng mga matatanda. Ang pagkakaroon ng leg cramps sa gabi ay maaari ring may kaugnayan sa pinsala sa mga nerbyo, lalo na sa mga matatandang may kasaysayan ng diabetes. Isa sa mga pangunahing komplikasyon ng type 2 diabetes ay ang diabetic peripheral neuropathy, isang kondisyon kung saan ang mga nerbyo sa mga paa at binti ay nasisira dahil sa matagal na mataas na antas ng glucose sa dugo. Ayon sa Journal of Diabetes and Its Complications 2017, halos 50-60% ng mga pasyenteng may diabetes sa edad 60 pataas ay may sintomas ng peripheral neuropathy, kabilang ang pamamanhid, tusok-tusok na pakiramdam, burning sensation, at hindi regular na muscle cramps, lalo na sa gabi. Ang mga sintomas ay karaniwang nagsisimula sa paa at unti-unting umaakyat sa binti, na tinatawag ding stocking distribution pattern. Ang pinsala sa sensory at motor nerves ay nakaaapekto sa normal na signaling ng kalamnan, kaya't maaaring magkaroon ng spontaneous o hindi kontroladong muscle contractions. Ito ang nagiging sanhi ng paulit-ulit na cramps sa gabi. Bukod sa diabetes,
Ang iba pang sanhi ng neuropathy na nauugnay sa leg cramps ay kinabibilangan ng chronic alcohol use, deficiency sa vitamin B1, B6 o B12, chronic kidney disease (CKD), at chemotherapy-induced nerve damage. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Neurophysiology 2015, ipinakita na ang mga taong may peripheral neuropathy ay may abnormal na electrical activity sa kanilang kalamnan kahit sa panahon ng pahinga. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang cramps ay kadalasang lumalabas tuwing gabi habang ang katawan ay nakahiga at hindi aktibo. Ang pagsusuri para sa diabetic neuropathy ay karaniwang isinasagawa sa pamamagitan ng clinical examination, vibration testing gamit ang tuning fork, monofilament test, at kung kinakailangan, electromyography (EMG) upang masukat ang electrical function ng mga nerbiyo at kalamnan. Ang pamamahala ng leg cramps na kaugnay ng neuropathy ay kadalasang bahagi ng mas malawak na treatment plan para sa diabetes o iba pang underlying condition. Kabilang dito ang mahigpit na glucose control, supplementation ng B vitamins kung may kakulangan, at paggamit ng mga nerve-stabilizing medications gaya ng gabapentin o pregabalin. Ayon sa payo ng doktor, mahalagang tandaan na bagaman ang cramps ay maaaring isa lamang sa maraming sintomas ng nerve damage, ito ay nagbibigay ng mahalagang babala na mayroong abnormalidad sa nerve conduction. Ang maagang pagsusuri at kontrol ng kondisyon ay nakatutulong hindi lamang sa pag-ibsan ng sintomas, kundi sa pag-iwas sa progresibong pinsala sa nerbiyo na maaaring magdulot ng mas malalalang komplikasyon gaya ng imbalance, pagkadapa, o pagkabaldado. Sa mga matatanda, lalo na sa may kasaysayan ng diabetes o CKD, ang regular na neurological assessment ay inirerekomenda upang agad matukoy ang neuropathic origin ng leg cramps at maisagawa ang angkop na interbensyon matapos matukoy ang mga posibleng sanhi ng leg cramps sa matatanda. Mahalaga ring bigyang diin ang mga praktikal na hakbang na maaaring gawin sa araw-araw upang mabawasan ang insidensya ng cramps tuwing gabi. Bagamat ang bawat kaso ay maaaring may iba-ibang ugat, ang mga sumusunod na pamamaraan ay suportado ng ebidensyang klinikal at inirerekomenda ng mga eksperto bilang bahagi ng non-pharmacological management. Una, ang regular na stretching bago matulog ay napatunayang epektibo. Ayon sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Journal of Physiotherapy 2012, ang simpleng calf at hamstring stretches na ginagawa sa loob ng 15 minuto bago matulog ay nagresulta sa pagbawas ng dalas at tindi ng nocturnal leg cramps sa matatandang kalahok. Ang mga stretching na ito ay nakatutulong upang mapanatiling flexible ang muscle fibers at mabawasan ang posibilidad ng involuntary contraction. Ikalawa, ang warm compress o paglalagay ng mainit-init na tuwalya sa binti bago matulog ay makatutulong sa pagpapabuti ng blood flow. Ayon sa Harvard Health Publishing 2020, ang init ay nagpo-promote ng vasodilation o pagluwang ng ugat na tumutulong sa mas maayos na daloy ng dugo at oxygen papunta sa kalamnan. Ikatlo, ang pag-inom ng sapat na tubig sa buong araw ay nananatiling isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang cramps na may kaugnayan sa dehydration. Mas mainam ang pag-inom ng tubig ng paunti-unti sa loob ng araw kaysa sa biglaang pag-inom sa gabi, upang maiwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi nocturia na maaaring makaistorbo rin sa tulog. Ikaapat,
Ang pagsusuot ng medyas or light compression stockings ay makatutulong sa mga taong may varicose veins o may problema sa sirkulasyon. Ayon sa Vascular Medicine Journal 2015, ang banayad na compression ay nakatutulong sa pagbabalik ng dugo mula sa binti papuntang puso at maaaring magpababa ng leg discomfort sa gabi. Ikalima, ang pagmonitor ng diet upang matiyak na sapat ang potassium, magnesium, at calcium intake ay mahalaga. Maaring isama sa pang-araw-araw na pagkain ang mga pagkaing mayaman sa naturang electrolytes gaya ng saging, kamote, gatas, yogurt, at madahong gulay. Sa mga pasyenteng may dietary restrictions, makabubuting kumonsulta sa dietitian upang makabuo ng meal plan na ligtas at balanse. Sa ilang kaso, kung hindi sapat ang mga natural na pamamaraan, maaaring irekomenda ng doktor ang paggamit ng low-dose magnesium supplements sa gabi. Gayunpaman, ayon sa Cochrane Review 2020, limitado pa rin ang matibay na ebidensya sa bisa nito para sa lahat ng populasyon. Kaya't dapat itong gamitin sa ilalim ng gabay ng propesyonal sa kalusugan. Bilang kabuuan, ang epektibong pag-iwas sa nocturnal leg cramps sa mga matatanda ay hindi nakatuon lamang sa isang solusyon, kundi sa kombinasyon ng lifestyle modification, nutritional support, at medical na konsultasyon. Ang maagang pagsasagawa ng mga hakbang na ito ay makatutulong hindi lamang sa pagbawas ng cramps, kundi sa pagpapabuti ng tulog, mobility, at pangkalahatang kalidad ng buhay. Ang madalas na pagkaranas ng leg cramps sa gabi ay hindi dapat ipagwalang bahala, lalo na sa mga matatandang may kasalukuyang iniindang kondisyon gaya ng alta presyon, diabetes, o problema sa bato. Bagamat maaaring ito ay dulot lamang ng pansamantalang dehydration o kakulangan sa nutrisyon, posible rin itong senyales ng mas seryosong isyu sa nerbiyo o sirkulasyon. Ang pagkilala sa ugat ng sintomas at ang maagang pag-aksyon ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang komplikasyon at mapanatili ang maayos na kalidad ng tulog at buhay. Kung kayo ay nakararanas ng gabi-gabing leg cramps, inirerekomenda na kumonsulta sa inyong doktor upang masuri ang mga posibleng sanhi, masuri ang mga iniinom na gamot, at masigurong sapat ang inyong hydration at nutrisyon. Ang simpleng pagbabago sa lifestyle gaya ng stretching, tamang diet, at fluid intake ay maaaring makapagbigay ng malaking ginhawa. Kung kapaki-pakinabang sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa iba pang senior na maaaring makaranas din nito at i-subscribe sa aming channel na Katawang Alerto para sa mas marami pang practical na kaalaman sa kalusugan.